Nakikipaglaban si Shinoa sa Lieutenant Colonel at ginamit niya ang demon ability na pinaglaho lang agad ni Goren ngunit nabihag siya ni Shinoa. Tinanong ni Shinoa kung kinokontrol na lang ba si Goren ang ate niyang naging demon dahil na rin sa kasakiman ng Lieutenant Colonel. Naisip din ng dalaga kung ang ate niya ba ang sinusunod ni Goren na samantalahin si Yu dahil kung ito nga ang nangyayari ay hindi daw magdadalawang isip si Shinoa na pigilan siya. Sagot ng Lieutenant Colonel na di siya kinokontrol ng ate nito na nasa kanyang espada at wala itong pake kung maniwala man o hindi si Shinoa. Nakita ni Shinoa si Yu na mag-isa sa library. Pinagkamalan pa niyang nagbabasa ng mga bastos si Yu pero natigilan siya dahil nagre-research pala si Yu kung paano mabalik sa tao ang naging vampire. Ibinahagi ni Shinoa na bihira ang kaso ni Mika dahil hindi basta nagdadagdag ng bilang ang mga vampire. Natuwa ang dalaga dahil tila hindi na padalos-dalos mag-isip si Yu dahil noon ay siguradong susugod na siya sa Vampire City. Kalaunan ay pinatawag ng Hiragi clan si Yu sa office. Bago umalis ay naalala ng bida na isa ring Hiragi si Shinoa. Kaya nagbabala ang dalaga dahil alam niyang mapanganib ang kanyang clan. Anabangan siya ni Goren para ipaalala ang mga naitulong niya kay Yu dahil naisip niyang baka maging tuta na rin ito ng mga Hiragi. Pero pinagdiinan ni Yu na hindi siya ang tipo na nang iiwan ng mga kaibigan. Nakasalubong niya si Mitsuba na nanggaling din sa office at binigyan daw siya ng promotion. Pero naisip ng dalaga na hindi siya nararapat dahil wala siyang magawa sa battlefield. Dagdag pa nitong iniisip ng Hiragi clan na isang spy si Yu kaya pinag-iingat niya ang bida. Dumating si Shinoa na tinutukso si Mitsuba dahil alam niyang may kapalit na impormasyon ang promotion nito. Giit ni Mitsuba na sinabi niya lang ang pangyayari nung nawala sa sarili si Yu. Dahil di ito inaasahan ng Hiragi clan ay naisip nilang hindi ang Moon Demon Company ang may gawa nito kay Yu. Pagpasok ng bida ay nagsarado ang pinto at bigla siyang sinugod ng isang vampire ngunit pinatay niya ito kagad. Nagsindi ang ilaw at sinabi ni Lieutenant General Hiragi Koreto na isa lang itong trial upang malaman na di siya spy ng mga vampire pero nais niya pang subukan si Yu kaya ginamit ang kapangyarihan ng infernal arms nito na napatalsik si Yu at natutukan siya nito sa leeg. Medyo natuwa si Koreto dahil marunong sumunod si Yu pero nang umatake ito ay binawi niya kagad ang sinabi. Inutusan ni Koreto si Major General Shinya na ayaw sanang mambuli ng mga weak pero sumunod pa rin siya at gamit ang kakayahan ay nagawa niya ring matalo kaagad si Yu kahit na di siya isang fighter kaya malaki pa talaga ang kulang sa karanasan ng bida. Pagkatapos ay dinala siya sa isang silid at pinagbantaan ang buhay ng mga kaibigan. Nagtanong si Koreto kung paano nakakuha ng 3 Black Demon user si Goren sa maikling panahon pero kahit wala talagang alam dito si Yu ay sinaktan pa rin ng mga kaibigan. Sinabi rin ni Koreto na ang pinagmulan niyang Yakuya sect ay kilala na ginagawang guinea pig ang mga tao. Sa kaniyaya siyang sumali sa Hiragi clan. Subalit tumanggi ang bida at sinabing wala siyang pake sa hidwaan nila ni Goren. Pagkasabi niya ay pinakawalan ng mga kaibigan saka ito umalis. Natawa si Shinya sa mga nangyari samantala naghihintay ang dalawa kay Yu nang makita nilang naggaling din sa loob sila kay Mizuki. Nandoon din si Goren kaya tinanong ni Yu kung totoo ang sinabi ni Koreto tungkol sa Yakuya sect. Inamin ni Goren na totoong niligtas niya lang si Yu dahil sa pakinabang nito. Gayunpaman ay nagpasalamat pa rin si Yu sa pagligtas sa kanya. Saka nagpapaturo siya ng iba pang teknik gamit ang sandata at giit ni Goren na ito naman talaga ang plano niya. Samantala nanghihina na si Mika sa gutom. Sinubukan pa siyang alukin ni Fered ng dugo upang maging ganap na siyang vampire ngunit napigilan pa rin niya ang tukso kahit sobrang nagugutom na siya. Nais nila Yu at Kimizuki na mag-alay ng dugo sa espada upang mapalabas ang potensyal nito pero nagbabala ang mga dalaga sa panganib kung pareho silang magwala. Samantala si Yuichi ay nakokontrol na ang potensyal ng sandata kaya natalo niya sa isang tira lang ang 5 halimaw ng Apocalypse. Nainggit sila Yu pero sinabi ni Shinoa na kusa lang itong na-master ni Yuichi. Dahil dito ay sinubukan na ito ni Yu, ngunit kinabahan sila na baka magwala ito pero nakatulog lang. Naisip ni Kimizuki kung dapat ba nilang ilihim na nawala sa kontrol si Yu sa battlefield. Kaya ipinangako ni Shinoa na pag-uusapan nila ito pagkatapos ng training. Nang magising si Yu ay pinigilan nila itong magwala. Samantala sa panaginip ni Yu ay tinatakot siya ng demon upang tuluyan na siya nitong makontrol habang nakakagat na ito sa kanyang leeg. Subalit nagkamalay si Yu kaya nakita niya si Asuramaru. Kampante na si Yu dahil alam niya na kung paano kontrahin ang spell ng demon kaya sinugod na siya nito ngunit tinapon niya ang espada para patunayan na ayaw niyang kalabanin si Asuramaru dahil kailangan niya ng kapangyarihan nito kaya nagising na rin ang bida. Samantala sa Vampire City ay nasa meeting ang mga progenitor upang pag-usapan ang panganib na dulot ni Yu na nakita nila sa battlefield. Nagtaka ang ibang progenitor dahil akala nila ay tinapos na ni Queen Cruel ang Yakuya sect 80 years ago na pinatotohanan naman ng Reyna. Pero dahil nakaligtas ang isa sa mga produkto ng Yakuya ay binatikos siya ni third progenitor Lester pero pinagbantaan din siya ni Kroll. Nang matapos ang meeting ay nagalit si Kroll kay Fered dahil nilaglag siya nito sa ibang progenitor.
Pero di natakot si Fered dahil baka ipakita niya pa daw ang ibang mga kapalpakan ni Kroll kaya tumatawa itong umalis. Sumunod na gumawa ng training si Kimizuki na nahihirapan ding kontrolin ng demon. Sa loob ng kanyang panaginip ay kinakalaban niya si Kiseki o na nagawa siyang matalo. Nagbalik din siya sa alaala kung saan inaalagaan niya ang kapatid na si Mirai. Ngunit nais ng mga kasama na tapusin niya na si Mirai dahil sa gabal lang ito sa kanila pero di siya pumayag at nagtago sa loob ng silid pero dadaan ng mga kasama sa balcony. Pero maging si Mirai ay nais nang mawala dahil ayaw niya nang maging sagabal sa kuya subalit isa lang ito sa pagsubok ni Kiseki o kaya nalaman niya ang dapat gawin at natalo niya na ang demon. Sa labas ay nagliwanag ang sandata ni Kimizuki kaya napaatras sila at nabahala kaya sinabi niyang siya ay nagtagumpay. Dahil dito ay sinubukan sa kanya ni Yo ang bago nitong kapangyarihan na na-unlock. At nang ginamit ni Kimizuki ang coffin ay napaatras si Yo dahil naramdaman niyang mapanganib kaya tumigil na rin sila. Pagkatapos ay nag-check ng mga info sila Shinoa pero may nag-erase sa mga impormasyon ng tatlong Black Demon user. Isang bata mula sa Vampire City ang nagpadala ng sulat sa isang kalapati at ang liham nito ay natanggap ni Colonel Aoi Sango ng Moon Demon Company na binigay niya kay Lieutenant General Kureto. Naiinis si Yo dahil ayaw umayos ang kanyang buhok. Tinawag na siya ng mga kasama upang kumain ng marinig ang sigaw ni Mitsuba na nakasunog ng ulam. Kaya si Kimizuki na lang ang naghanda ng kanilang mga pagkain na daig pa ang mga dalaga. Napag-usapan nila ang tungkol sa nangyari kay Yo sa battlefield at kung mapagkakatiwalaan ba nila si Goren dahil baka ginagamit lang sila nito. Nakita ni Goren ang mga bihag na vampire para sa experiment dahil pinatawag siya ni Kureto. Pero wala daw na pala si Kureto sa mga mahihinang vampire kaya pinapatay niya na ang mga ito. Tinanong ni Kureto kung paano siya nakakuha ng tatlong batang Black Demon user at sinubukan pang magpalusot ni Goren pero di naniwala ang Lieutenant General dahil bibihira ang mga Black Demon user kaya muntik na silang magkainitan. Subalit wala daw balak na kalabanin ni Kureto si Goren dahil sa halip ay may misyon daw siya para dito na si Goren lang ang makakagawa. Ngunit inamin na rin ni Kureto na pagkatapos niyang ubusin ang mga vampire ay uubusin niya rin pati ang ibang organisasyon ng mga tao upang siya na ang maghari. Kaya inutusan niya si Goren na magdala ng 100 sundalo at patayin ang 10 vampire progenitor na nasa Nagoya habang sa base ay maghahanda daw sila Kureto para sa huling labanan. At bago umalis ay ipinangako ni Kureto na gagawin niyang ang mga vampire naman ang ituturing na mga hayop. Kinausap naman ng kanyang demon si Goren na wag daw siyang maniwala kay Kureto. Guilty pa rin si Yo dahil sa nalaman na muntik niya nang mapatay si Shinoa. Subalit sa kabila nito ay ayos lang kay Shinoa dahil alam niyang ginagawa ni Yo ang lahat para protektahan sila. Bago ang misyon ay sinabi ni Yo na pamilya na ang turing niya sa kanilang team pero pamilya niya pa rin si Mika kaya sana ay matanggap nila ito. Samantala uhaw na si Mika kaya di niya na napigil ang uminom ng dugo ni Kroll pero humingi siya ng tawad dahil nawala siya sa sarili sa sobrang uhaw. Pero pinaliwanag ni Kroll na balang araw ay kakailanganin ni Mika na uminom ng dugo ng iba upang makasurvive. Nagtanong si Mika kung ano ba talaga ang plano ni Kroll pero ayaw nitong sabihin. Pero ipinangako nitong hindi siya kasing sama ng mga tao. Saka binigyan niya ng espesyal na misyon si Mika na kunin si Yo sa darating na malaking digmaan sa mga tao. Samantala sinabi ni Goren na dalhin ni Shinoa ang kanyang team kinabukasan dahil sa top secret mission na pagsugod sa mga vampire sa Nagoya. Ang mga vampire naman ay di alam na ng mga tao na patungo na sila sa Nagoya. Samantala ang mga tao ay inihahanda na rin ang secret weapon nila laban sa mga vampire na isang matinding experiment upang magkaroon ng malahalimaw na lakas. Di pa rin sinasabi ni Shinoa na patungo na sila ngayon sa misyon na ibinigay ni Goren. Ngunit may mga halimaw sa daan na mabilis namang iniwasan ni Kimizuki. Sila Mitsuba at Yuichi ang tumalo sa mga halimaw na nasa bandang likod nila. At si Yo naman ang tumapos sa mga halimaw na nasa harap. Ngunit di nakasakay ang bida dahil umilag si Kimizuki kaya sinabi ni Shinoa na magkita na lang sila sa Abina. Habang naghihintay ay nais ni Norito na ipag-utos ni Goren na magsuot ng swimsuit ang mga chicks habang nakikipaglaban pero ayaw ng dalawa. Kaya nang dumating si Mito ay niloko ni Norito na utos daw ni Goren na mag-swimsuit siya. Nakuha ng isang sports car ang kanilang atensyon na sakay si Shinya. Giit ni Shinya na gagawin lang daw silang sacrificial pawn ni Kureto kaya nandito siya para tumulong. Nakasakay na rin si Yo sa sasakyan at patungo na sila kila Goren. Nagsimula na ang preparasyon nang dumating sila Shinoa kaya napansin sila ni Goren at napahiya sila sa mga tao na parang di sila seryoso sa misyon. Sinabi ni Yo na siya ang may kasalanan dahil nag-enjoy pa siya sa pakikipaglaban kaya paparusahan daw siya mamaya ng Lieutenant Colonel. Saka sinabi ni Goren sa lahat na kailangan nilang magtagumpay kahit pa ikasawi nila. Pagkatapos ipinatawag na si Yo pero nag-alala ang mga kaibigan para sa kanya. Pero pagtungo kay Goren ay alam pala nitong pinagtakpan lang niya ang mga kagrupo. Giit ni Shinya na mabait talaga si Goren pero di lang halata. Sa utos ni Goren ay nagpalabas ng usok si Norito kaya napasigaw si Yo.
At mabilis na nagtungo ang mga kaibigan at nakita nilang nakasabit si Yu pero inatake ito ni Shinoa dahil alam niyang isa lang ilusyon. Giit ni Guren na kailangan nilang matutunan ng teamwork sa misyon na gagawin. Kaya naisubukan ni Guren ang kanilang teamwork sa isang labanan. Nagplano muna sila ng strategy tungkol sa mas mainam na paggamit ng mga kakayahan nila. Di nagtagal ay nagsimulang umatake si Shinya at nakailag ang White Tiger niya sa atake ni Yuichi at muntik na rin tamaan nito ang mga kasama. Para makatakas ay umatake si Mitsuba na sinalag ni Guren at binaril sila ni Shinya na pinigilan ni Yuichi at saka pinagtulungan nila Yu at Kimizuki si Lieutenant General Guren. Sila Mitsuba at Shino ay pinagtulungan si Mito. Ngunit nawasak ang lugar sa atake ni Guren at nahati pa nito sa gitna ang sports car ni Shinya. Sinabayan pa rin ng bida si Guren na napanood ng lahat. Hanggang sa malagyan siya ng explosion spell pero sumugod pa rin siya kaya pinagbabaril ni Shinya pero di umubra kaya pinasabog na ang spell saka napabagsak si Mitsuba. Sumugod din si Shinoa na natanggal ang sandata kaya dumating ang dalawa at nang makakita si Yu ay bagsak na ang mga kasama. Sa kabila ng may tatlong Black Demon user ang squad nila Yu ay alam ng lahat na wala rin silang magagawa kung wala silang teamwork. Tutol daw si Narumi na isama nila sa misyon ng mga baguhan. Pero biglang nagpasya si Guren na ang squad ni Narumi ang magbantay sa squad nila Yu kaya medyo nairita si Narumi sa ating bida pati na ang team nito. Ngunit kahit na magiging mahirap ang misyon ay nagpasya ang 5 na gawin ang lahat. Tumatakbo ang mga bata ngunit nakasalubong pa nila si Mika. Saka dumating si Lakas at habang nakikita ni Mika ay parang natutokso na rin siyang gayahin ito. Kinuha nila ang iba pang mga bata upang gawing bihag. Giit ni Lakas sa pagkakataon niya nang uminom mula sa tao dahil pinagbabawal ito sa loob ng Vampire City pero tumanggi at umalis si Mika dahil ang totoo ay natatakam na rin siya kaya pinakalma ang sarili gamit ang dugo na mula kay Kroll. Subalit di ito naging sapat kaya napasugod siya sa isang bata pero napigilan niya pa rin ang sarili. Tinawag sila ni Narumi para sa strategy. Sinabi ni Shusako na magkakaroon ng sabay-sabay na assassination sa 8 mga nobles sa Nagoya at ang kanilang target ay ang 15th progenitor na si Lucal Wesker. At ang pinakalayunin nila ay ang pigilan ng mga noble na magsama-sama dahil pag nangyari ito ay katapusan na nila. Giit ni Narumi na sa kada noble ay may naka-assign na 3 team pero sila ay 2 team lang dahil mataas ang expectation sa kanila. Ngunit nang tumalikod kaagad si Yu ay naisip nilang di ito seryoso sa mapanganib nilang misyon. Humingi naman ng tawad si Shinoa upang magkasundo sila bago ang operasyon at sinabi na rin ni Yu kung gaano siya kaporsigidong manalo at protektahan ng buong team. 5 minuto bago magsimula ang misyon ay kinakabahan na si Yuichi kaya pinakalma ni Shinya. At pinaghanda din siyang tirahin kahit ang mga kakampi dahil mas mabuti na daw ito kaysa makaranas ng torture mula sa mga vampire. Kaya lumanghap ng hangin si Yuichi para ma-relax. At inasinta ang malayong lugar kung nasaan ang target na si Lucal Wesker. Nag-e-enjoy pa sa inumin si Lucal nang biglang dumating ang atake ng mga sniper kaya ginamit niya na shield ang butler niya at dumating na rin ang squad nila Narumi at Shinoa, samantala inatake ni Wesker ang kinaroroonan nilang tower. Pero pinag-utos ni Shinya na pumatay ng maraming normal vampire bago sila umalis. Habang papasugod sila Yu ay nagawa pang mapatay ni Yuichi ang ilang mga vampire na sumugod sa kanila. Hanggang sa makasalubong niya na ang target na noble at agad niya itong sinugod at tumulong din si Kimizuki at nahuli ang sandata ni Shinoa na ginawang shield kaya iniligtas ito ni Yu sa atake ni Narumi at muntik na si Yu kaya pinrotektahan ng mga kasama ngunit balewala lang ang mga atake nila. Agad na nag-switch si Kimizuki ngunit napatalsik nito ang isang espada pero natusok naman ito ng 2 saka nahuli ito ni Shusako ng kadena. Pero nagawa nitong makatakas mula sa kanilang atake. Tinusok ni Kimizuki ang kamay nito kaya labis itong nagalit at sumugod kaya umatake si Mitsuba at di nito namalaya na nasa harap na ang 2 sniper kaya nasalo niya ang atake pero nakatayo pa rin saka sumugod ang bida na nakapinsala dito at sinundan ito ni Yayoi pero nakuha nito ang kanyang espada at bago siya mamatay ay pinili nitong tapusin ang sarili dahil tumanggi siyang mamatay sa kamay ng mga livestock. Samantala nagawa rin nila Guren na mapatumba ang isang malaki at malakas na noble kahit isang squad lang sila. Subalit isang lalaki ang duguan na nagsabing nabigo ang siyam na team na patayin ng 3 pang noble at ang kalahati sa 45 na miyembro ng squad ay ginawang bihag. Pagkatapos sabihin ng lalaki ay binawian na ito ng buhay. Subalit kahit na isa itong trap ay balak pa rin iligtas ni Guren ang mga bihag. Nagre-relax lang si Lord Crowley habang naghihintay. Nang maisip niyang kunin ang espada ng Vampire Hunter at sinubukan niya ito kay Chess na napatalsik. Giit ni Crowley na mabilis na lumalakas ang mga tao at naisip din niyang may nagsusumbong ng kanilang lokasyon. Samantala sa labas ay nakatali pa rin ang mga bihag. Nakipagkita ang squad nila Yu sa grupo na pinamumunuan ni Iyahara kasama ang mga natirang miyembro upang makapagpahinga muna ang mga ito habang sila ay nagbabantay. Nang dumating sila Guren ay tinanong nito ang performance ng mga newbie. Sinabi ni Narumi na mahusay naman ang mga ito.
Ngunit si Aihara ay humingi ng tawad dahil nabigo siya sa misyon. Saka sinabi ni Goren na ang susunod nilang misyon ay ang talunin ng mga natitirang target at bawiin ang mga kasamahang nabihag. Pero di niya pinayagang sumama si Aihara at sa halip ay maghintay na lang sa iba pang squad para sabihin ang bagong misyon. Agad na nagtungo ang kanilang grupo nang magtanong si Shinya kung ayos lang ba si Goren. Sagot nitong ito ay isang battlefield kaya nakahanda sila sa anumang mga mangyayari. Dumating nga kay Aihara ang iba pang squad na nakaligtas. Pero ang malas nila dahil nasundan pala ng mga vampire ang mga ito at agad na inatake ni Aihara ang isang chopper. Subalit bumaba ang iba pang mga vampire para gawin silang bihag at kasama na dito si Mika na sinakal lang siya at nagtanong kung nakita niya si Yu. Nagpa siya na ang mga tao na gamitin ng pil upang di na sila ma-interrogate ng mga vampire na sabihin ng mga impormasyon. Ngunit kinuha ni Mika ang pil sa bibig ni Aihara at sinabing pakakawalan niya ito kung sasabihin kung nasaan si Yu. Pero ayaw sabihin ni Aihara ang nalalaman. Nabalitaan na lang nila sa ibang vampire na nawawala ang iba pang mga noble na tila nagawang mapaslang ng mga tao. Nakaligtas na sana si Aihara pero makulit kaya tinutukan pa si Mika. Sinabi nito na patungo sila Yu sa City Hall kaya nais ni Aihara na pigilan niya ang mga kasama na magtungo doon para di mapahamak si Yu. Nagawang makatakas ni Mika at binali ang braso nito. Upang malihis pa ang atensyon nila kila Yu ay sinabi ni Aihara ang plano nilang patayin ang isa pang noble. Nagpa siya sila Lakas at Rene na mag-back up sa nasabing noble. At ligtas na sana si Aihara pero umatake pa ito kaya tuluyan na siyang tinapos ni Mika. Saka nagpa siya si Mika na humingi ng 5 sundalo dahil nais niyang magtungo sa City Hall kaya umalis sila Lakas at Rene at naiwan sa kanya ang 5 vampire. Samantala sa City Hall ay naghahanda na ang grupo nila Goren sa pagliligtas sa mga bihag. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ay pakiabangan ng susunod at kung bago ka pa lang sa channel ay paki-like and subscribe naman mga lods para muwa-muwa chup chup.